Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Alam niyo naman ang sitwasyon ni Digong ngayon, di ba? Nandiyan siya sa dahig at butot balat na ito. Marami na pong nagsabi niyan. Si Paulo Duterte, sinabi na rin niya ni Sara Duterte, at kinonfirm na yan ng ex-wife niya na si Zimmerman. Butot balat na talaga si Digong. At hindi natin madidinaya. I don't think na nagsisinungaling sila. Talagang butot balat na yan si Digong. In short, medyo kaunting araw na lang, di ba? O ilang bulati na lang ang hinihintay niyan. Ang masaklap ngayon, kasalanan pala ni PBBM kung bakit naging butot balat si Digong. Yan ang argumento ngayon ng grupo nila Harry Roque. Si Harry Roque galit na galit at nagbabanta ito kay PBBM na once na may nangyari kay Digong, ganyan yung pagkakasabi niya ha, mamaya papakita ko sa inyo. Ikaw Marcos, sabi niya, once may nangyari kay Digong, magagalit daw po ang tao. Lulusubin sila dyan sa Malacanang at pagbababatuhin. Sabi niya ha? Ano yun? Nagbabanta na naman yan. Tapos pag imbestigahan, parang Sara Duterte style, wala akong sinabing ganyan. O recorded ka, coffee. Nasa video. Kasalanan pala ni PBBM ngayon yung sitwasyon ni Digong. Kasi andun pa rin sila sa paniniwala nila na si PBBM ang nagpa-aresto dyan. Ang nagdala dyan sa ICC. Sige, pakinggan natin itong sinasabi ni Harry Roque. Nakakatawa itong si Roque. Galit na galit kay PBBM eh. Nang una sinabi niya rin, hindi kita mapapatawad. Sabi niya, hindi talaga kita kahit kailan mapapatawad dahil hiwalay daw po siya sa kanyang pamilya. Kasalanan na naman ni PBBM na meron kang kaso. Diba? At ikaw yung nagtatago. Wait lang. Akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang karustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Farto, Marcos forever. Pero Foy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingin dapat mapapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal... Medyo mahaba to, putulin lang natin. Magtatagal pa kayo? Bakit? Anong tingin nyo kay PBBM? Hindi siya alis siya sa pwesto niya. 6 years lang ang termino. Ano sunod sa ating konstitusyon? Baka akala ni Roque forever na si PBBM dyan. Maling interpretasyon na naman kayo. Ginagalit nyo na naman ang tao sa mali nyong interpretasyon. Parang pinapalabas na naman dito ni Harry Roque na kapit tuko itong si PBBM dyan sa kanyang posisyon. Actually, marami nga nagsasabi sana si PBBM na lang ma-extend pa si PBBM sa dami ng ginagawa niya. Marami nagsasabi niyan. But we have to respect our constitution. Sabi ng constitution natin, 1 beses lang. Hindi ka pwedeng ma-re-elect. 6 na taon lang yan. After that, hindi ka pwedeng tumakbo na ulit for presidency. Pag may nangyari daw kay Digong, hindi na raw magtatagal si PBBM. Bakit? Ano naman to, Roque? Di ba sinabi nyo na yan? Yung sa EDSA, yung naglaban yung kabutihan, kasamaan at may sinasabi siya, kasamaan at kadiliman. In-encourage na rin yung mga taong bayan na mapumunta dyan sa EDSA at magkilos protesta. May nangyari ba? May sumuporta ba sa inyo? Wala, di ba? Ito na naman. Nagbabanta na naman. Itong si Roque. Ay, walang naniniwala sa iyo. Sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingin dapat mapapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumababuli si Tatay Digong dahil siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya. Tapos na ang inyong pamilya. Kung nung narinig kaya ni Amy Marcos yan? Amy Marcos, are you part of the Marcos family? Sinasabihan ka kasama ka dyan sa sinasabihan ni Roque na tapos na ang inyong pamilya. Kasama ka dyan, Marcos ka ginamit mo sa kampanya. Amy Marcos, tapos ka. Tapos didikit ka pa rin dyan kay Roque. Didikit ka pa rin sa mga Duterte. Ganyan na alipustahin yung pamilya mo. Didikit ka pa rin dyan. Magdasal daw. Wow. Dapat sabihan ni Roque yung sarili niya. Magdasal siya para mabura yung kanyang mga kaso. Kapal na mukha no? Magdasal ka, Marcos. Or else, pag may nangyari kay Digong, dahil butot balat na yan, ikaw ang sisisihin. Kaya magdasal ka na tumaba si Digong. Paano tataba yan? Hindi nga kumakain. Siguro nagsisisi sa kanya mga kasalanan. Nare-realize niya na nagkamali siya. Kaya nangangayayat ng todo. Di ba ganyan yan?
Hinuhuni-huni niya, nagkabali ako pumaslang ako ng 30,000 katao, lutokhang. So, parusahan ko yung sarili ko, hindi na ako kakain. Anong kasalanan ni PBBM dyan? Ano magagawa ni PBBM dyan? Magpadala siya dyan ng delivery ng pagkain, ito, digong, kainin mo. Para tumaba ka, kasi pag hindi ka tumaba, matutuluyan ka, kasalanan ko. Yan ba ang gusto nyo gawin ni PBBM? Or palayain si PBBM? Palayain si digong ni PBBM? Paano niya gagawin yan? Wala siyang jurisdiction dyan sa ICC. In the first place, hindi tayo miyembro ng ICC. Ano gagawin ni PBBM? Tawagan niya yung judges ng ICC, palabasan niyo na si Digong kasi nangangayayat na. Butot balat na. Pag namatay yan, kasalanan ko pa. Sa tingin niyo may ganyang kapangyarihan si PBBM? Sino ba siya? Para magkaroon ng kapangyarihan over ICC. Diba? Naku, naghahanap lang kayo ng masisisi. Anong kinalaman ni PBBM sa tukhang ninyo? Anong kinalaman ni PBBM sa pagkakaso sa inyo dyan sa International Criminal Court? Anong kinalaman niya sa pag-i-issue ng warrant of arrest? Bakit ngayon, Roque? Bakit ngayon, mga DDS, kasalanan lahat ni PBBM yung kasalanan ginawa ni Digong? Bakit parang napasa nyo lahat kay PBBM yung kasalanan ni Digong? Pinagdadasal nyo pa siya ngayon. Roque, hindi mo na kinakailangan sabihan na magdasal si PBBM. Nagdadasal talaga yan. Nagdadasal yan. Ikaw dapat ang sabihan mo ang sarili mo. Magdasal ka. Diba? Para magkaroon ka ng realization at umuwi ka ng Pilipinas at harapin mo yung mga kaso mo dito. Total, yan naman ang nirereklamo mo. Hindi mo nakikita yung pamilya mo. Di umuwi ka ng Pilipinas, mabibilanggo ka. That's the time na pwede kang dalawin ng mga anak mo. Pwede kang dalawin ng asawa mo, kung kayo pa ng asawa mo, di ba? O ng mga anak mo, ng mga kaibigan mo, madadalaw ka dito sa Pilipinas. Gayon siya sa Dahig. Pero hindi rin ako naniniwala na hindi siya dinadalaw ng kanyang mga anak dyan. Imposible. Mga kaibigan niya nga, nadadalaw siya. Anak niya pa ba? Hindi siya madadalaw dyan. Hindi siya madadalaw ni Attorney Myla ng kanyang asawa. Imposible. Baka hindi lang nila gustong dalawin ka. Yun. Kaya wag mo na isisi kay PBBM kung bakit kayo nagkakahiwa-hiwalay. Dahil meron namang way para kayo magkita-kita dyan. Wala naman warrant para si Myla Roque. Wala naman warrant para yung kanyang mga anak. Di ba? Pwede kang madalaw. So yung reasoning mo, na kasalanan ni PBBM kung bakit kayo nakagawatak-watak, invento nyo lang yan. Gawa mo lang yan dahil meron kang paraan para kayo magsama-sama. Sabi mo may apartment ka na dyan sa Dahig. Di patry mo yung mga asawa mo dyan. Kung kayo pa ng asawa mo, di ba? Patirahin mo dyan sa apartment. Yung mga anak mo nag-aaral sa Pilipinas, sino ba naman magbakasyon ng 1 linggo? Papatay mo dyan sa apartment mo. Hindi yung gagawa ka na kwento na malungkot ang buhay ko, pinakamalungkot na buhay ko dahil watak-watak kami at kasalanan ni Marcos Jr. yan. Di ba? Wala rin tong common sense Ay nako talaga. Na tumababuli si Tatay Digong. Sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa Dahig, dahil sa ginawa mong pakingid, dapat ipapapunta sa kanya. Magtatagal pa kayo. Magdasal ka na tumababuli si Tatay Digong dahil siya patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya. Tapos na inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makalis sa Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ang ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi imposible yan na patuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa Dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng Dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pamumutyet sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Wait lang, mahaba. Wait lang, galit na galit Bangungot, that's the term. Bangungot daw yan sa mga susunod na henerasyon ng mga Marcos. Wait, balik tayo na martial law. Kinukumpara niya no? Kung nung panahon daw ng martial law ay nakalipad pa papuntang Hawaii ang pamilya Marcos, this time, kala mo si Rocky kung magsalita no? Napakagaling Kala mo pinaniniwalaan siya ng tao no? This time daw, hindi na kayo makakarating sa Hawaii. Wow. Nagawa nyo na ba yan? Nung inaresto si Digong, nagawa nyo ba yan? Kung tutusin, mas mataas yung emosyon dyan dahil pag-aresto yan Nagawa nyo bang magtipon-tipon sa EDSA?
para i-call out yung sabi niyong kidnapping ni Digong? Nagawa niyo ba yan? Hindi niyo naman nagawa eh. Paano maniniwala sa iyo, Roque, ito mga DDS na mangyayari ulit yan? Ano? Punta ulit kay EDSA. Wala nga sumusuporta sa inyo. Yung maisog rally nyo nga, na campaign period yan ha. May mobilization fund. Hindi nyo nagawang maparami yung tao. Binayaran nyo na yung mga tao dyan. Hindi nyo naparami. Nung inaresto mismo si Digong yun lang yung example Nung inaresto mismo si Digong, asan yung mga tao? May pumunta, wala pa tayo 1,000. Tapos ngayon, na mas mababa na ang emosyon, nagigets yung term na emotion ka, Coffee, kumbaga yung tension, yung emotion ng scenario, ng sitwasyon. Tapos magbabanta, hindi ka na makakarating ng Hawaii. Talagang lulusubin kayo dyan sa Malacanang at pagbababatuhin kayo dyan. At babangungutin kayo, hindi na kayo makakabangon. Last na yan. Ganyan din sinabi nyo ng martial law Anyari? Ba't naging presidente pa si PBBM? Kung galit ang taong bayan, hindi iboboto ng 31 million Filipinos si PBBM. In short, may mali sa ginawa ninyo ng martial law. Mas matindi yun kesa sa sitwasyon ngayon. Nagigets nyo yung point? Kung nung martial law, ng pagpapatalsik ninyo kay Marcos Sr., kumbaga yun na yung worst na nangyari, pero nakarecover pa. Marami pa rin bumoto, 31 million pa rin bumoto kay PBBM. Tapos ngayon, nasasabihin ni Roque, once na mangyari yan, matsugi si Digong. Hindi na kayo makakabangon kahit anong henerasyon pa. May mas titindi pa ba nung panahon ng martial law? Tapos para masabi mo yan na hindi na makakabangon ang buong pamilya, buong angkan. Talaga ba, Roque? Sino sinasabihan mo? Sinong niloko mo? Coming from you, ha? Ay, talaga nga naman, bangungot daw yan. Bangungot siguro para sa kanya. Kayo, kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong, pag may nangyari, mamumut yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. PBBM, kahit saan ka para magtago, hahabol-habulin ka ng mga Pilipino at hahatawin ka. Sabi ni Roque. Bakit sinasabi ni Roque to? Bakit niya pinagbabantaan si PBBM? Sa tingin mo, matatakot sa'yo si PBBM? Sino ka? Diba? Sabihin na natin na posibleng magkatotoo yung sinasabi ni Roque. Sa tingin mo, magi-give way si PBBM para sa'yo na isa kang pugante? Sa tingin nyo, kikilos si PBBM para palayain si Digong dahil natakot siya sa ginawa ni Roque? Dahil lahat ng sinasabi ni Roque nagkatotoo, dapat tayong matakot kay Roque. Sa tingin nyo, ganyan yung mindset ng presidente? Ano ka, hello? Ang presidente, nagdidesisyon based on facts, based on merits. May justification ang bawat kilos. Sa tingin mo, kikilos ang presidente para pauwiin si Digong without any reason? Sino pagtatawanan? Or sige, bigyan natin ng reason dahil nangangayayat na. Sino pagtatawanan? Si PBBM. Ang presidente ng Pilipinas, tumiklop. O ganyan yung headline, tumiklop ang presidente ng Pilipinas kay Digong dahil ito nangangayayat na. Sa tingin mo, valid reason ba yan? Di katawa-tawa si PBBM dyan. Kung papakinggan niya si Roque, sa tingin nyo, ganyan kababa si PBBM? Ganyan kakitid mag-isip yan? Kasing kitid ng isip ni Harry Roque? Definitely hindi. Nagdidesisyon yan base sa facts. Nagdidesisyon yan ng may batayan. Hindi dahil, teka, ganito gawin natin. Ano yun? Gut feelings lang? Gut feel? Ano ka, hello? Hoy! Roque, malayong malayo ka kay PBBM.
Hindi siya titiklop sa banta mo. Dahil unang-una, wala siyang kinalaman dyan kung bakit nangangayayat si Digong. Makokontrol niya ba yung isip ni Digong? Makokontrol niya ba yung abdomen niya? Yung tiyan niya? Yung panlasa niya? Makokontrol ba ni PBBM yan? Hindi niya makokontrol yan. Huwag niyo lang isisi kay PBBM dahil kasalanan ni Digong yan. Naghahanap pa kayo ng masisisi eh. Kayo dapat ang sisihin. Ako, di ko ito makakalimutan, ang Maisog Rally ang dapat sisihin. During the campaign period, itong Maisog Rally, yung kay Vic Rodriguez, karay-karay nyo yung matanda. Kahit hirap na tumayo, hahatak-hatakin nyo pa para magsalita. Alam nyo na pag nagsalita si Digong, matabil ang dila. Kung ano-ano ang sasabihin. Mumurahin ng presidente, sasabihin na bangag ang presidente, sasabihin na ganyan ang presidente. Sa tingin ninyo, hindi magra-react yung presidente? O kahit hindi siya, yung mga kaibigan niya, yung mga opisyal niya, hindi magra-react? In short, ang nag-trigger, kayo. Ang Maisog, kayo nag-trigger kay Digong. Kaya dapat kayo asisihin. Kasi retired na yan. Dapat nagpapahinga na yan, enjoying his life. Travel na lang sana siya. Pero anong ginawa nyo sa Maisog? Anong ginawa nyo mga DDS? Kahit hirap na, kakaray-karayin nyo para mag-speech lang. O para magpa-press con lang. Kasi walang audience na pupunta sa inyo without Digong. Umamin din kayo dyan. Sabi nyo, crowd drawer nyo. Nagdadala ng tao. Lumalabas ang tao pag nakikita si Digong. Di ba kasalanan nyo? Yan yung dahilan kung bakit naging ganyan si Digong. Kasalanan nyo, kayo yung nag-trigger. Ang masaklap ngayon, ayaw nyo akuin yung kasalanan nyo. Kaya kung ako yung pamilya ng Duterte, kung ako talaga totoong supporter ni Digong, magagalit ako dyan sa grupo ng Maisog. Sa mga DDS, sa PDP laban, sila may kasalanan. Bakit nagkaganyan si Digong? Sabihin na natin, sige, napag-initan. Hindi ba napag-initan? Pero deserve niya. Sino may kasalanan? Bakit siya napag-initan? Sa tingin ninyo, ng ICC, ha? Bakit siya pinush ng ICC? Diba? Sino may kasalanan? Si PBBM ba nasa offensive mode that time? Hindi nga kayo pinapatulan Nasa defensive mode lang yun Actually, hindi nga defensive Sa dami ng ginawa ninyo, hindi kayo pinatulan. May instance lang na pinatulan kayo. Kayo tong bira ng bira, hindi nyo pala kaya. Ngayon, maghanap kayo ng masisisi. Ay, nako, karma is real. Gumawa ka ng masama, masama babalik sa'yo. The same way na pag gumawa ka ng mabuti, mabuti ang babalik sa'yo. Pero okay, magdasal ka. Huwag si PBBM pagsabihan mo na magdasal. Nasa tamang pag-iisip pa yan. Ikaw magdasal ka para maayos mo rin yung buhay mo. O siya, sige, i-komento ang mga nais nyo sabihin. May mga opinion kayo dyan, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga sa YouTube, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa YouTube, ha? Facebook, follow and like. TikTok, subscribe na rin po kayo. At every Wednesday, ha? Manood po kayo ng Salamat PBBM Podcast. Every Wednesday po yan. 6:00 po ng hapon sa Facebook. I-search nyo lang po, Salamat PBBM, at sinishare din natin yan sa ating Facebook page. Salamat PBBM Podcast. Kasama natin dyan si Palerista TV. Kilala nyo naman si Paler, di ba? Palerista TV at si Yayam Dizon. And si 31 Million Movement, siya po ang isa sa producers natin dyan. 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday. Yan, 5 kami sa grupo ka-coffee plus si Sir Germs Estrada. Every Wednesday, 6:00 po hanggang 7:30, pinag-uusapan natin yung mga accomplishments ng ating presidente, mga recent activities ng ating presidente para nalalaman po ng taong bayan. Sa Salamat PBBM Podcast po yan. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayo panig ng daigdig. Paalam po.